Namalengke si Nanay Georgianet para sa pang-ulam nilang mag-anak sa mga susunod na araw. Dumidiskarte si Nanay Georgianet kung paano niya pagkakasyahin ang 2,000 piso na budget sa pamamalengke. Ay, pinagkakasya lang kuya kasi parang minsan binabawasan yung budget na lang. Halimbawa, kunyari, 2 kilo, 1 lang kilo bibilin. Minsan wala na kaming budget para bang kung ano na lang yung meron, yun na lang. Pagka kunyari, naubos na yung nakalagay sa ref, mag-ano na lang. Pagka may pera dumating, mamalengke ulit. Para matiyak na sumusunod sa maximum suggested retail price sa mga nagtitinda, nagsagawa muli ng panibagong Special Joint Price and Supply Monitoring Inspection ang Department of Agriculture sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Dito ay inikot ng mga opisyal ng DA ang mga pwesto sa loob ng pamilihan kung ang mga ito ay sumusunod sa MSRP. Sa kanilang pag-iikot, naobserbahan ng DA na nananatili pa rin mataas sa MSRP ang presyo kada kilo ng imported na sibuyas. Ang presyo ng imported na pulang sibuyas sa Mega Q-Mart naglalaro sa 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Mataas ito sa itinakdang MSRP ng DA na 150 pesos kada kilo. Dahil dito, namigay ng notice to explain ang DA sa mga retailer na nagtitinda ng mataas sa itinakdang MSRP. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, halos lahat ng nagtitinda ng sibuyas sa nasabing pamilihan ang nagbebenta sa ganoong halaga. Dagdag pa ng opisyal, medium-sized at mukhang locally produced ang mga sibuyas na ibinebenta. Yung lahat po, bibigyan po natin kasi lalo na nakita po natin may mga marami talagang 200 pesos po yung per kilo nila ng imported onion. Napansin rin ng DA na mas mataas ang presyo kada kilo ng liempo. Ang bentahan ng liempo sa Mega Q-Mart naglalaro sa 390 hanggang 420 pesos kada kilo. Mas mataas ito sa itinakda ng DA na 370 pesos kada kilo. Aminado ang nagtitinda ng baboy na si Elizabeth na hindi nila nasusunod ang MSRP na itinakda ng DA. Ayon sa kanya, 380 pesos kada kilo ang kanilang puhunan sa liempo. Kasi kung sinabi ng pwesto nila, hindi kami. Kawawa naman kami, nagbabayad kami araw-araw ng pwesto. Babayad kami ng tao. Sila may kukunin. Siyempre, araw-araw lang paggastos. Pero di lang ibang obligasyon pa. Ang DA may paliwanag paano itinatakda ang MSRP. Yung mga presyo kasi na MSRP natin, hindi naman po something yan na kami lang nag-isip. Yan po ay isinadjust din po ng ating mga stakeholders. Kaya po minsan nagtataka kami bakit yung iba hindi nakakasunod. Sa kanila rin naman po galing. Aalamin rin ng DA kung bakit may mga hindi pa rin nakakasunod sa MSRP. Gusto po nating makita kung paano nga ba yung nagiging pasahan at yung ano ba yung expenses. Sinasabi nila kasi marami daw silang expenses, marami silang kailangan bayaran. So gusto nating malaman kung ano-ano po yun para ma-justify po natin na ganun talaga po dapat ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Iko-consolidate po natin yan, tapos ititrace po natin mula yun, yung mga distributor niyan, kakausapin din natin. Kasi ang ano natin dito, dapat pag nagtitrace po, lalo na kung may suspect profiteering or cartel or hoarding, kailangan po lahat yung mga nasa value chain makausap natin, ma-verify natin bago tayo kumbaga magkaroon ng konklusyon na meron po talagang kumbaga ito po ba ay isang concerted effort? Talaga habitual ba to? Tiniyak rin ng DA na magpapatuloy ang kanilang pag-monitor sa presyo ng mga bilihin habang papalapit ang Pasko. Paigtingan pa natin yung monitoring at inaano po natin yung mga consumers natin na bantayan din dapat yung mga presyo na kung ano po yung presyo dapat ngayong linggo, dapat wala po tayong mamataang pagtaas niyan. Or kung meron man po kahit mga piso or dos lang yan dapat. Kasi hindi dapat gamitin ang kapaskuhan para po maabuso natin yung demand. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.